Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog ay dalawang client yung gagawa natin ng nails. At dito nga sa video na ito ay kailangan natin ng voice over kasi kailangan natin i-mute yung convo namin dyan. Araw nga pala ito ng Lunes at kailangan ko ring maglaba. So ang ikinaganda nga lang pala ay dahil babae tayo, mahilig tayo mag-multitask. So, habang nag-nails ako, ay naglalaba rin ako dyan. Para naman may maisuot pa kami ngayong week. Halos ang damit nga namin dyan ay labahin na. Pero syempre, kailangan din nating rumakit. Kaya ayan, pinagsabay ko na rin yung pag-nails ko at paglalaba. So, ang pinakamahirap lang naman na part ay yung pagsasampay. Pero dahil malayo si Auntie Flora tapos si Auntie Dada ay wala dyan, kaya ayun, ako na lang, no choice. So, habang nagpe-prep nga pala ako nitong nails, ay nagpapaikot na din ako ng washing. Malaking tulong talaga yung automatic na washing machine kasi mas madami pa tayong magagawa bukod sa paglalaba. Or bukod sa mapapagaan yung paglalaba mo, eh makakapaglinis pa tayo ng bahay, o diba? Guys, naglalaba tayo and nag-nails. Sinilip ko lang siya 7. So, patayin natin ang gripo. Hintayin ko lang. Yan na naman ang lalaban. Tapos ito mga underwear. Doon nga pala sa mga client ko, madalas kong itanong kung meron silang baon ng mga chika. Charis. Medyo mahaba-haba kasing oras yung ginugugol namin dito sa pag-nails. Mga 2 oras o 3 oras talaga yung ginugugol namin dito. Before ko din nga pala i-confirm yung booking nila, sinasabi ko muna sa kanila na matagal talaga itong pag-nails. At kung may kasama ba sila or sila lang. Kadalasan kasi kapag may kasama sila ay nadadivert yung aking isip. Na instead na mapaganda kayo nails, ang nangyayari ay nagmamadali ako. Yung kasama kasi nila ay panay tanong kung tapos na ba daw. Itong lola mo ay mahiyain talagang sumagot, kaya sinasabi ko ay wait na lang po. Konting push na lang. Charot. Pero syempre, bawal tayong ma-imbyer na. Bukod sa nakaka-wrinkles ay syempre nakakapangit din ng reviews. So, kailangan nating maging mabait. So, itong first client ko nga pala ay galing pa siyang America. Charot. Galing lang siya dyan sa kabilang bahay. So, kung napapansin nyo nga pala na naka-mask ako dyan at naka-apron. Dapat nga sana ay meron pa akong gloves dyan, kaya lang ino-order ko pa sa Shopee. Kailangan ko talagang mag-mask kasi yung dust collector ko ay hindi pa rin dumadating. Ang nangyayari kasi ay yung dust ng soft gel ay napupunta sa ilong ko and nalalanghap ko siya, kaya yan, panay ubo ako. Yan mo do! Ano mo siguro? Ang mulig ang dumbbell kay 5 mo siguro. Ay, ang buto nito. Ang pag-nails nga pala ay sadyang nakakaantok. Kadalasan nga pala sa mga client ko ay talaga nakakatulog. Kaya naman dyan sa likod ko ay may naka-ready talaga akong unan. Para in case na gusto silang matulog ay pwedeng-pwede. And kahit matulog nga pala sila, hindi naman ako nakakasugat. Kaya naman kampante talaga silang matulog. Pero meron naman akong client na sobrang daldal. Sa sobrang daldal talaga ay natutuwa ako, kaya ayun, panay chika na lang kami. Sa mga old client ko nga pala ay medyo nagiging close ko na rin. Ganon siguro talaga kapag mga Gen Z yung mga customer mo. Naaliw nga ako makinig sa mga hinahing nila sa buhay. May mga working student, meron ding mahilig mag-party-party, and syempre mahilig gumawa ng mga gawaing bahay. Kaya naman kahit masipag sila, ay deserve din daw nila magpa-nails. So, ayun guys, 1 second. Or 1 minute ba na. Ilagay ko dito sa basket, tapos isampay ko. Tumunog na. Buksan natin, then transfer.
Salang ulit ako. Ayan. Salang ulit ako ng mga pants. And dito na lang muna ito. May ako na lang isampay. Wala ba guys? Ayan. Guys, mag sampay. Ayan. Ito ko lang kunin. Ay! Ow! Kabigat. Magsampay tayo ng labahan. Hi guys, pahiga-higa lang ako tapos maya meron akong customer. Higa muna ako ng konti kasi mapagod din ang mag-nails. So, ito nga pala second client ko ay old client ko na. Yung unang gawa ko nga pala sa kanya ay naputol. Medyo natagalan din daw kasi siya nakabalik dito. Kaya naman, sinulit niya talaga nung magpunta siya ng downtown. So, itong kuko ni client ay na-prep ko na rin and nalagyan ko na rin siya ng soft gel extension. So, simple lang naman yung pinapagawa ni client. Hindi masyadong exage. Meron nga pala siyang binigay sa akin na inspo. Kaya lang ay hindi ko pa carry kasi matagal talaga yun. Hindi ko kaya lang ay sobrang tagal nun. Baka abutin talaga kami ng mga 6 PM. So, instead na yun ang gawin ko, iniba ko na lang yung design ng isang kuko niya. Para naman, kahit papaano ay meron naman siyang parang accent. Ganun na kasi ang mga atake ng mga nails. So, hindi na basta-basta na mga cutics lang. Maganda talaga yung kahit mahal ay talaga namang nagtatagal sa kuko mo. Yung cutics kasi ay isang araw lang, tanggal agad. Ito namang nail extension or nail gel ay inaabot talaga ng 3 weeks to 4 weeks. Depende na lang sa pag-aalaga mo. Pero naman kapag nasagi mo yung matigas na bagay at kuko mo yung tumama ay sobrang sakit guys. Pero still, maganda pa rin yung kuko na merong nail gel. And syempre, medyo nakakadagdag din ng appeal kapag mahaba yung nails mo. At dito naman sa part na to ay naglalagay na rin ako ng base coat. Minsan naman kapag hindi ko makita yung base coat ko, ang nilalagay ko na lang dito ay glue gel. Syempre, hindi basta-basta na glue gel. Kailangan natin siyang gamitan ng 8-in-1 Born Pretty na glue gel. Charis. O, diba? Sa halagang 350, meron ka ng bonggang-bonggang nails. Pero syempre, nakadepende pa rin sa client kung ano yung ipapagawa niya. And doon ko yun ide-depend yung presyo ko. Pero dahil si client ay old customer ko na, kaya ayun, medyo napamura siya. Kahit nga pala masama yung pakiramdam ko or medyo nahihilo ako, ay go pa rin ako mag-nails. Naging stress reliever ko na din nga pala itong pag-nails. At dahil nga medyo madami akong ginawa today, kaya ayun, deserve ko talagang uminom ng milk tea. Kung napapansin nyo din nga pala, ay sobrang bongga din ang nails ko dyan. Syempre, ako lang yung gumawa niyan. Kaya naman, saan pa kayo? Pa-nails na kayo, oy.